So nang sabihin doon ni Jesus sa kanyang ina, "Hoy babae, huwag mo kong pangunahan." Nararapat ba sa isang dakilang propeta na bastusin ang kanyang ina? Nararapat ba? Objection, Yes or Mr. no? Moderator. Objection. Objection, bro. Anong objection? Yes, kasi binasa niya pagalit, binasa niya ng pagalit. Mr. Moderator, hihingi ako ng pabor sa kanya, basahin niya ng mahalumanay. Basahin niya ng mahalumanay, hindi pagalit, Mr. Moderator. Basahin niya muna ng mahalumanay, huwag pagalit. Request ko lang, o request. Request lang naman Ah, po, Bro sige. James. Pwede bang basahin mo ng may pagmamahal? May pagmamahal. Yan. Sige. A few moments later. Okay, malumanay daw. Sabi Oh. niya sa first John 2:4. Okay, ang sabi kasi niya dito, Yung may paggalang na pagbasa, Sinabi may paggalang pagbasa. May okay, pagmamahal. At sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang." Di ba? May paggalang? Card bag sauce in hand. Yan, maraming salamat at na po nagtatapos ang mainitang question and answer ng dalawang magigiting nating debater mula sa panig ng Muslim at panig ng Roman Catholic. Right, so second rebuttal na tayo, no? So may 10 minutes ka, Bro John Rick. Pag ready ka na, time mo mag-start na, bro. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. So, mga kapatid, no, nakakatawa yung mga sagot niya sa atin, mga kapatid, no. Ang una niyang kriteriya, bilang daw pagpakita na mas mataas ang paggalang nila kay Kristo, sabi niya, minamahal bilang sugo at propeta. Tinanong natin siya. Kasi parehas tayo siya naniniwala na siya ay propeta, tao, at Mesiyas. Parehas tayo dyan. Sugo siya. Pero sa amin, hindi lang siya propeta, tao, Mesiyas, kundi siya ay Diyos din. So sa tingin mo, sino ang may mas mataas na pagkilala at pag-alang kay Kristo? Kami ba mga Kristiyano na kumikilala sa kanyang Diyos? O kayo mga Muslim na kumikilala tao lang? Sabi niya, sila daw mga Muslim. Ngayon tinanong ko, bakit sa aral ba ng mga Muslim, ang tao ay higit sa Diyos? Sabi niya, yes, higit daw sa Diyos. Grabing aral yan. Ang tao higit sa Diyos, so higit ka pa kay Allah. Sabi niya, ay hindi ako higit kay Allah. Isabi mo, mas higit pa ang tao sa Diyos. O baka kaya sinabi mo lang yun kasi ayaw mong maipit. O, di ba? Ayaw kasi maipit kaya dininay, no? Napasagot na mas mataas ang antas ng tao kaysa Diyos. Ayaw kasi maipit eh. Ngayon, pinaluan pa natin. So, ibig mong sabihin, mas mataas ka pa kay Allah bilang tao? Sabi niya, hindi. Mas mataas si Allah. Abay, natural Diyos yan eh. Ngayon, dito natin makikita gaano nagundang-gundang ang ating kapatid. O, pangalawa, sabi niya, pang-anim daw na haligi si Kristo sa kanila. Sa atin, pang-anim ba si Kristo? Basahin natin ha, Efeso 2:20. Pang-ilan si Panginoong Kristo sa atin? Kasi, ano to eh, pagtatansya kung sino talaga ang may mataas na pagkilala at paggalang. Efeso 2:20. Kasi sa kanila si Kristo, pang-anim. Sa atin, pang-ilan si Panginoong Kristo? Sabi ni Pablo. O, sabi dito, ng mga itanayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato na panulok, the chief cornerstone. Siyang pangulo, siyang pinakauna, hindi siya pang-anim. Tinanong ko siya, para sa iyo, alin ba ang pinakamataas? Yung una, yung pang-anim? Yung pang-anim daw. Para lang hindi maipit eh, no? Sunod, Juan 1:17, siya ang gumamit. Dahil daw si Panginoong Kristo daw sinabi sa Juan 1:17, 5:17, na hindi siya pumarito para labagin ang kautusan kundi para tuparin. Inatupad ni Panginoong Kristo na yung Diyos na pumarito ay siya, no? Isaiah 43, Malakias 3:1 na si Yahweh paparito. O, sinatupad. So tinanong ko siya na natupad ba namin mga mananampalataya kilalanin ang Yahweh na pumarito si Panginoong Kristo? Hindi daw. Kasi hindi daw Diyos si Kristo kasi wala daw sinabi si Kristo na siya ay Diyos.
Binasa natin. Okay, wala pala ha. O, binigyan natin siya ng talata. Apokalipsis or Pahayag 22, 12, 13. Basahin natin mga kapatid. Kasi dito, ipit na ipit siya eh. 22, 12, 13, no? Wala bang sinabi si Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos? O, basahin natin mga kapatid. No? At sinabi ni Jesus, sino nagsabi? Si Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Yung pagiging Alpha at Omega, mga kapatid, attribution yan ni God. No? Attribution yan ng Diyos, ang pagiging Alpha at Omega. Sabi ni Panginoong Jesucristo, siya si Alpha at Omega. Akala ko nga, i-deny niya na hindi Diyos ang Alpha at Omega kasi sa Quran nila, 57:3, si Allah ang Alpha at Omega. The first and the last. No? Pero anong ginawa niya? Hindi naman si Jesus nagsabi niya ni, ang sumulat na hindi naman yun ang issue. Ang issue, may sinabi ba si Jesus sa Bible? Kasi sabi mo kaganina, walang sinabi si Jesus sa kanyang sarili na siya ay Diyos. Ang dami, oy! Revelation 1:17-18, sinabi din niya, I am the first and the last. Oh, I was dead. Sabi niya, I am the first and the last. Sabi mo lang yun na walang sinabi. Hindi, naipit siya ngayon siya naipit. O ngayon, may narinig ka ba na sinabi ni Panginoong Jesucristo siya ay Diyos? Wala raw siyang narinig. Binasa ko uli. Ito ang sinabi ni Kristo, oh. Sabi ni Panginoon Jesucristo, siya ang Alpha at Omega. Narinig mo ba na sinabi ni Kristo na siya ang Alpha at Omega? Sabi niya, sa pangalawang pagkakataon, hindi ko narinig. Grabe yung palusot ng kapatid natin para lang hindi maipit, mga kapatid. No? Una, mas sa kanilang pananampalataya, mataas pa daw ang antas ng tao kaysa Diyos. No? Dininay niya para hindi siya maipit. Ngayon naman, sa kanya, ano ba yung mas mataas? Yung pangulo o yung panganim? Yung panganim daw. Tapos panguli, may narinig ka ba na sinabi ni Panginoong Jesucristo na siya ang Alpha at Omega? Sabi niya, wala akong narinig. Ayaw sumagot eh. Kasi ipit na ipit. Kahit nga dito sa ano, kaya nga, itong pangatlo niyang ang pangatlo niyang criteria about kay Inang Birheng Maria, out of context to eh, out of topic to eh. Kasi, paggalang kay Jesus, umabot kay Jesus, kaya ko lang itinanong kasi mayroon siyang sinabi na minura daw si Inang Birheng Maria sa Bible. Ano minura? Ang pagtawag na ginang, hindi pagmura yan. Halimbawa, yung nanay mo, tatawagin kong ginang, minura ko bang nanay mo? Ang pagtawag na ginang, isang pagrespeto yan. At tingnan mo, ang tradisyon ng mga Hudyo. Dahil sa mga Hudyo, ang pagtawag na ginang ay napakataas na pagrespeto yan. Kaya nga sa Roman Catholic, ang tawag namin sa ina ni Jesus, Our Lady. O binigyan pa siya ng maraming titulo. Kasi minsan nagpapakita siya sa iba't ibang lugar. Binigyan namin siya ng titulo, Our Lady of Fatima. Pagalang yan. Lady ginang. Our Lady of Medjugorje. Our Lady of Lourdes. Our Lady of kung saan pa siya nagpakita. Paggalang yan, huwag mo sabihin ang pagtawag na ginang pagmumura yan. Saan mo ba nakuwang diksyonaryo na yung pagtawag na ginang mura? Anong ginawa niya? Inano na lang niya yung Biblia natin. Tawag yan. Gumamit siya ng instrument fallacy na may sinabi dong pagmumura. Nung hinanapan natin, hindi naman pala murang sinabi, ginang. Kahit sa atin yung pagtawag na ginang, hindi mura yan. Paggalang yan. Ang sabi pa niya, tinatanggi ang mga bagay na nagpapababa kay Jesus. Ginamit niya ang Sura 4:1-57-58. Kasi sa sura kasi nila, dininay talaga. Dininay na hindi daw namatay si Jesus sa Sura 1:57-58. Kaso lang, ano kasi, tricky yung Quran nila. Bakit mga kapatid? Dito sa Sura 3:59, basahin natin not 59, Sura 2:61.
O basahin ko sa Surah 261 kasi, binanggit dito na ang mga propeta ni Allah pinatay at ang nagpatay mga Hudyo. Ang mga propeta ni Allah pinatay, kaya nga tinanong ko siya no, sa Surah 261. No, pinatay ba ng mga Hudyo ang propeta ni Yahweh? Yes or no? Ayaw sumagot. Kasi daw ang pinag-uusapan si Kristo. Si Kristo propeta ba? Hindi. Ang lalabas kasi niyan, kapag in-affirm niya, lalabas na kontrahan yung Quran niyo, kasi ang Quran niyo nagsabi hindi pinatay si Jesus. Pero sabi naman ng Surah 247 to 61, ang mga propeta ni Muhammad pinatay ng mga Hudyong walang karapatan. Question, si Jesus propeta ba ni Allah? Propeta. Ang resulta, nagkontrahan yung Quran nyo. Sinabi dito, hindi namatay. Sinabi naman dito, pinatay ang mga propeta. Then, isa pa sa tanong ko sa kanya, kasi tinitira niya na ang atong Bible daw ay walang paggalang kay Jesus kasi pinatay daw. Walang paggalang ang Biblia kasi pinatay daw. Ano ba ang sabi ng Quran nyo? O 5:47 ng Quran. Ano ang sabi ng Quran nila mga kapatid? Basahin ko sa inyo. No, sa 5:47 ng kanilang Quran, ang sabi, hayaan ang mga tao ng ebanghelyo ang humatol. Ang tao ng ebanghelyo ang humatol. Hayaan daw ang tao ng ebanghelyo. Ang sabi ng mga tao sa ebanghelyo, namatay si Kristo. Dito pa nga sa Surah 58, no, sa 358 pa nga, o sa 568, no, sabi niya sa mga Muslim, sabi ni Allah sa mga Muslim, sabi ni Allah, sabihin, o mga angkan ng kasulatan, kayo ay walang anumang paninindigat hanggat hindi ninyo sinusunod ang Torah at ang Ebanghelyo. Sinabi sa Ebanghelyo na matay ang Kristo. Next question. Next question. Maraming salamat pala. Yan. At tapos ng kalanglatag ni Bro John Ray. At dako na tayo sa question and answer. Bro James, ready ka na bro? Okay. 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 Ulitin ko ang tanong, no. Ano bang paksa natin ngayon, Brother John Ray? Sabi mo o paggalang? sabi mo nga pagkilala at pag-alang kasi yung pag-alang kasali ng pagkilala diyan, no. Inano ko lang yung pagkilala para ma-specific na kinakailangan makilala natin ang katayuan ni Kristo. So, sino ang may mas mataas na pag-alang? Yan ang pinag-uusapan natin dito. Kaya nga ang puro question ko sa iyo, puro comparative. No, puro comparative. At kahit na sa Next mga question, tanong ko mas mataas kami, Next question. pilit mo pa rin dinideny. Next question. Yun bang ginamit mo kanina sa talata ng pahayag na ako at ang Alpha at Omega, yun ba nagpapahayag na si Jesus ang una at siya rin ang huli? Tama o mali? Yes! Siya nga nagsabi, ako si Jesus, at sabi niya sa 3:3, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Siya ang nagsabi nun. At yan ang paniniwala namin, kaya ang mas mataas ang paggalang namin, kasi ang paggalang namin sa kanya sukdulan hanggang Diyos, sa inyo hanggang tao lang Tapos sinabi mo pa kanina, mas mataas ang tao sa Diyos. Next question. Next question. Si Yahweh at si Jesus magkaiba o magkapareho? Sa kanilang pagka-Diyos, parehas. Sa kanilang persona, magkaiba. Kasi the Father is the Father, the Son is the Son. Kaya nga, God the Son and God the Father. You must know that. Next question. Next question. Okay. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection bro. Objection lang muna ako. Gusto ko lang ipabalik siya sa tema, Mr. Moderator, kung sino ang may mas mataas na paggalang. Kasi baka sa tanong niya na yan, umabot na kami sa Trinity nito. So, focus lang sa topic, Mr. Moderator, kung sino ang may mas mataas na paggalang. Counter. Counter bro James. Counter po. Hey, bro James, counter ka. Okay, tinanong ko siya kanina, yun ba ang binasa niya sa payag na ako ang Alpha at ako ang Omega, yun ba ay nagtuturo na si Jesus ang una at siya rin ang huli? Sabi na yes. Nag-yes ha. Kaya nga po nagpo-premise ako. Okay, so tanong ko ngayon. Okay ba? Approve? Okay, tanong na bro. Sige bro, tanong. Okay, premise. Okay, premise. Okay. Isaiah Kapitulo 44, versikulo 6. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hari at tagapagligtas ng Israel. Ako ang simula at siya ring wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin.
Sino ang tama? Yung sinasabi mong Jesus na nagsasabi na siya ang una, siya rin ang huli? O yung si Yahweh sa Old Testament? Oh, parehas tama kasi sa Old Testament ang pinakilalang Yahweh ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Tandaan mo, Trinitarian kami. Trinitarian kami. Ano? Ang Diyos namin may 3 persona. Kaya nga, mas mataas ang pagkilala namin kay Kristo. Kasi si Kristo, hindi lang tao, hindi lang propeta, Diyos din. Kaya nga, Next Diyos question, anak eh. Next question. Next question. Sabi mo kasi kanina, tinanong kasi kita kanina, si Yahweh ba at Jesus magkaiba o pareho lang o magkaiba? Sabi mo magkaiba kasi nga Objection, Father is the Mr. Father. Moderator. Objection. Pause the time. Pause the Strawman time. fallacy. Wala pa akong tanong. Hindi, objection nga ako eh kasi ipinapasok mo sa bibig ko yung nasa utak mo. Ang sagot ko sa iyo kaganina, parihas sa pagka-Diyos, iba sa persona. Sa pagka-Diyos, parihas sila. Wag mong ibahin yung sagot ko. Klinaro ko yan. Sa persona, sa ano mismo ang sagot ko sa kanya, sa pagka-Diyos, parihas. Pero sa persona, iba. Kasi the Father is the Father, the Son is the Son. Wag mong ibahin yung sagot ko. Okay. May counter ka bro o tatanong ka na? Okay, magtatanong lang po ako. Sige. Okay. Yung presentation mo kanina, sabi mo, Yahweh is a creator and Jesus is another creator. Oh. So Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection bro. Wala akong sinabing another creator. Ang sabi ko, Okay. same creator. No another creator. Same creator. Okay, same creator bro. Same creator bro. Paki-refresh yung premise mo tapos question ka bro. Bro James. Okay. Same creator. Okay, babasa naman po ako. By the way, objection mo na, Mr. Moderator. Objection. Kasi hindi na siya nakapokus sa topic, Mr. Moderator. Siya pa naman nag-propose nito. Ipakita niya, Mr. Moderator, na mas mataas ang ilang paggalang kay Kristo. Sige. Okay. Pakinggan muna natin yung tanong O, ano niya, Mr. Iklaro niya, itanong niya sa akin na talaga bang mas mataas pa ang Diyos kaysa tao. Kasi sabi niya kanina, mas mataas ang antas ng tao kaysa Diyos eh. Itanong niya yun. So, seems ano naman to, comparative debate, kailangan mong patunayan bro na mas mataas ang paggalang nyo ng Muslim kay Kristo bro. Sige bro, tanong bro. Bro James. Okay, tanong ko po, doon nga po, kasi nga po, sabi po niya kanina, creator din si Jesus. Oo. So, ibig sabihin, siya rin ang tagapaglikha. Opo. So, ang sabi nga dito, sa ganun ring talata, sa Isaiah 44, versikulo 24, ang sabi dito, akong si Yahweh na inyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay, ako lamang mag-isa. Ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Okay, ang tanong dyan, alin ang tama doon sa sinabi? Anong, objection muna. Kaninong, objection lang. Pause the time. Di clarification, Mr. Moderator. Okay, nag-clarify bro. Oh, sinong propeta yung sinasabi ng Mr. Moderator? Isaiah? Sino daw propeta? Galing sa Isaiah. Okay. Pakiulit. 44:24. Okay. Pakiulit bro ang tanong tapos takbo yung time natin. Okay, sabi mo kasi kanina sa presentation mo, sabi mo, ang God the Father is a creator. So, si Jesus rin creator. Okay. Okay. So, ngayon, ibig sabihin pareho silang creator. So, babasahin ko sa kung hindi nga windang yung sinasabi mo. Sa Isaiah Kapitulo 44, versikulo 24, ang sabi dito, akong si Yahweh, yung tagapagligtas ang lumikha sa iyo, ako ang lumikha ng lahat ng bagay, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Alin ka, saan kami maniniwala doon sa sinabi mong si Jesus ay isa ring creator o dito kami maniniwala sa kay Yahweh na sabi niya siya lang daw mag-isang lumikha? O maniniwala ka sa pagka-creator ni Jesus, hindi diyan sa isip mo kasi ayon kay Panginoon Kristo sa Juan 12:41, sabi ni Panginoon Kristo, sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus. Ang sinasabi ni Isaiah si Jesus.
Okay, objection bro. Ano ba objection mo bro? Pause the time. Okay. Tanong ko po, alin po ang paniniwalaan namin? Oh. Yung si John Ray na sinabi niya na si Jesus ay isa ring creator o isa ring tagapaglikha o si Yahweh na mismo nagsabi sa Biblia na siya lamang mag-isa ang lumikha. Counter objection, Mr. Moderator. Counter bro. Sumagot ako nga, sabi ko nga kami ang paniwalaan, hindi yung isip niya. Kasi, ang binabanggit ni Isaiah, si Jesus mismo. Ay ano, Juan 12:41. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus. Ang sinasabi ni Isaiah, si Jesus. Ano ka ba? Okay, bro. So, aruruling na tayo 6 minutes, time check. 6 minutes and 26 seconds pa, bro. Next question. Banat! Teka lang, bro, John Ray. Kasi ganito, no, yung tanong ni Bro James is, I think, categorical din naman question niya. Siguro, pipili ka John Ray dun sa Sumagot na ako, Mr. Moderator. Sabi ko nga, kami ang pakinggan mo. Pero, hindi yung nasa isip niya. Pero ang narinig ko naman, sumasagot ka, kaya lang ang pagpipilian kasi si John Ray o yung sa binasa niya ang pagpipilian. Eh. So, okay, next question bro. James, next question bro. Okay. Sabi mo kanina, sa mga Hudyo, ang pagtawag sa isang ina na ginang ay yun ay pagrespeto. Ganon din sa atin. Okay, John Ray. John Ray, tanong. Pag ang iyong ina ay tinawag mong ginang o babae, yun ba'y paggalang sa magulang o pangbabastos sa magulang? Paggalang nga yan in spiritual sense. Kaya nga si Mother Mary, kinikilala naming nanay si Mother Mary. Ina ng simbahan nga siya eh. Anong tawag namin sa kanya? Our Lady. Sa amin nga, yan ay napakataas na paggalang yan. Pagbibigay ng mataas na paggalang yan, ginang Our Lady. In spiritual sense. Ano ka ba naman? Huwag mo kaming gawin Muslim. Hindi naman kami Muslim eh. Next question. Okay, ulitin ko ang tanong. John Ray, tanong. Yeah, James. Pag tinawag mo ang iyong ina ng hoy babae, hoy ginang, pambabastos yun o paggalang para sa inyo? Paggalang yan in biblical sense. In biblical sense, paggalang yan. Ang pinag-uusapan natin dito, Biblia. Kaya nga sabi ko sa iyo, sa simbahan nga, ang pagiging ina ni ng Bering Maria. Mr. Moderator, sumagot ako. Ano ba naman to? Teka lang. May objection bro. Papakinggan natin objection ng nagtatanong. Objection mo bro, James. Objection ko, ang tanong ko, sa atin, sa inyo. Pag ikaw ba, Brother John Ray, ang iyong ina tinawag mo na, hoy ginang, hoy babae, yun ba'y paggalang sa atin o pangbabastos sa magulang? Yun ang tanong ko. Okay. Hindi ko sinabi. May counter ka bro, John Ray? Yes, Mr. Moderator, may counter ako. May counter ka bro. Sabi ko na sa kanya, Mr. Moderator, in biblical sense, yes, Mr. Moderator. Yes nga, paggalang ayan kasi sabi nga dito, may reference tayo. Basahin ko, Mr. Moderator. O, tanong ko dito sa Biblia, ang pagtawag ng ginang paggalang ba? Sagot, oo. Sa konteksto ng Biblia, ang pagtawag na ginang katumbas ng lady o mistress depende sa salin at konteksto at maaring magalang na paraan sa pagtawag sa isang babae. Ano ka ba naman? Okay, time check tayo. Nagawa mo kasi kaming Muslim eh. Seconds. Okay, 5 minutes, 9 seconds. Narinig naman ng moderator at ng lahat sumasagot ang tinatanong bro. Next question bro, James. 5 minutes and 9 seconds. Okay. Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 4, tinawag ni Jesus ang kanyang ina, hoy ginang, huwag mo kong pangunahan. Objection, Mr. Moderator. Objection, okay, objection. Sa 1 John, wala na po si Inang Bering Maria sa 1 John. Nawala na siya, Okay, Mr. Moderator. Okay, so hindi natin maano yan, bro James. Paano yan? Hindi natin siya pwedeng pasagutin dahil wala na doon si... Next question, bro. Okay, so paano ngayon, sabi mo wala na po sa 1 John. So paano ngayon meron akong Biblia dito na narito pa sa unang Juan nakalagay. So aaminin mo ba ngayon na yung hawak mong Biblia ngayon ay bagong version na naman? Yes or no? Sa letter of John?
sulat ni Juan? Pag sinabi kasi natin first John, the first letter of John yan. O baka naman sinasabi mo sa Ebanghelyo ni Juan, hindi first John. Klaruin mo na yan, Mr. Moderator. Ano ba? The first letter of John o ang Ebanghelyo ni Juan? Okay. Tingnan muna natin yan. Saan ba yan O, exact, bro? i-clarify niya, Mr. Moderator. Sa unang Juan, ito po, meron po akong Biblia dito. Unang Juan. Ano, bro? Ano yun? Anong verse chapter, bro? Okay, sa Kapitulo 2. Verse 4. Okay, verse 4. O, sabi dito, basta ako na lang magbasa, 1 John 2:4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Saan ang Maria dyan? O, saan ang Maria dyan? Okay. 1 John 2:4. 1 John 2:4 ang sabi mo, sabi ko walang Maria dyan sa 1 John 2:4 kasi Sandali. Okay, sandali ah. Okay. baka John 2:4 yung sinasabi mo, hindi 1 John. Okay, so yun, John 2:4. Ayun, Okay. sabi na ay nagkamali ka eh. Okay, so alam niya. O siyempre, alam ko talaga yan. Okay. So nang sabihin doon ni Jesus sa kanyang ina, "Hoy babae, huwag mo kong pangunahan." Nararapat ba sa isang dakilang propeta na bastusin ang kanyang ina? Nararapat ba? Objection, Yes or Mr. no? Moderator, objection. Objection, bro. Anong objection? Yes, kasi binasa niya ng pagalit. Mr. Moderator, hihingi ako ng pabor sa kanya, basahin niya ng mahalumanay. Basahin niya ng mahalumanay, hindi pagalit, Mr. Moderator. Basahin niya muna ng mahalumanay, huwag pagalit. Ito naman Request ko lang, o Ito request. request lang naman Ah, to, bro sige. James. Pwede bang basahin mo ng may pagmamahal? May pagmamahal. Yan. Sige. Okay, malumanay daw. Sabi Oh. niya sa first John 2:4. Okay, ang sabi kasi niya dito, Yung may paggalang na pagbasa, Sinabi may paggalang pagbasa. May okay, pagmamahal. At sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang." Di ba? May paggalang? Next question. Tanong. Tanong. Mahinaw na pagbasa at malapasgaw na pagbasa. Pareho bang pangbabastos yun sa isang magulang na tawagin mong ginang at hindi na? Tama o mali? Mali, hindi nga pagbabastos yun. Kasi nga, pinakinggan ka namin ng mahalumanay, napakagalang mo nga eh. Ginang, sabi mo ganun eh. Ang taas ng paggalang mo. At sabi nga ni ChatGPT dito, na sa konteksto ng Biblia, ang pagtawag ng ginang ay katumbas ng lady o mistress. Sa salin at konteksto ay maaring maging magalang na paraan ng pagtawag. Kaya nga sabi ko sa iyo, huwag mong basahin ng pagalit. Kaya pinabasa ko sa iyo ng paggalang, ang sarap pakinggan. Napakagalang mo, Brother James. Next question, bro. Okay, sabi mo kasi kanina, wag kitang gawing Muslim dahil hindi ka Muslim. So sa Muslim kasi, isang napakalaking pangbabastos pag tinawag namin ang aming ina sa kanyang pangalan na wala kaming tinatawag na ina. Okay. Sa Biblia ba, may itinuro ba si Jesus na igalang mo ang iyong mga magulang? Yes or no? Yes, meron. Sa Mark 10:18. Mark 10:17. Sinabi niya doon sa Hudyo na nagtanong, nasunod mo na ba ang 10 utos? Ang pang-anim, sabi niya, igalang ang mga magulang. Sabi nung Hudyo, yes, ginawa ko na yan, Panginoon. Sabi ni Jesus yan, sa Mark 10:17-18. Hindi mo lang alam eh. Next question. Okay, so paggalang ba ang sinabi ba roon sa talata na yung tawagin mong ginang ang Objection mo na, Mr. Moderator? Okay, objection, bro. Objection, Kasi bro. parang nasinto na kay Maria yung Mr. Moderator. Balik sa topic. Sino ang may mataas na paggalang kay Kristo, hindi kay Maria, Mr. Moderator? Okay. May counter ka, bro, o tatanong ka na? Direct na po, diretso na po. Sige. Okay. Question. Okay, sabi mo kasi kanina, may mababasa sa Biblia na si Jesus ay pinako sa krus. Anong?
Kung may mababasa sa Biblia na si Jesus ipinako sa krus, meron din bang mababasa sa Biblia na si Jesus iniligtas ng Diyos? Meron o wala? Well, meron pero hindi sa paraan na hindi siya ipinako sa krus. Kasi wala kang mabasa sa Bible na hindi siya napako sa krus. Ang sabi ng Quran nyo, hayaan ang mga tao sa Ebanghelyo ang humatol. Sabi ng Quran yan, paniwalaan mo ang Quran kasi sa Quran 5:68, kapag hindi ka naniniwala sa Ebanghelyo, wala kang matibay na paninindigan. Sabi sa Quran 5:68, pag hindi mo Next pinaniwalaan ng Ebanghelyo, wala kang matibay Next na question, pinaninindigan. Next question. Okay, sabi mo kasi merong mababasa na hindi nga siya inaipako sa krus o iniligtas siya ng Diyos. Ang tanong, kung may mababasa na namatay siya sa krus at may mababasa na iniligtas siya ng Diyos, ano ang paniniwalaan natin? Yung ipinako o yung Diyos mismong nagsabi na iniligtas siya? Di ko nag-get yung tanong, Mr. Moderator. Pakiulit. Pakiulit bro, post the time. 1 minute 26 seconds. Hintin ko. Tanong. Sabi mo, may mababasa na iniligtas siya ng Diyos. Pag sabing iniligtas, hindi na ipako. Objection, Mr. Ngayon. Moderator. Objection. Palasi, Sloman palasi. Hindi ibig sabihin na hindi niligtas, hindi na ipako. Saan siya iniligtas? Doon sa kanyang kapaghatian, Mr. Moderator, yung umiyak na siya ng dugo dahil natatakot siya sa kanyang daranasin. Doon siya iniligtas. Pinalakas siya ng Diyos, hindi para patakasan ang pagkapako sa krus. Wag mong gawan ng istorya ang Bible. Hindi doon na ipako. Paki-rephrase ng tanong bro, James. Struman Okay, yun. ang tanong ko lamang, sabi kasi ni John Ray, mayroong mababasa sa Biblia na iniligtas na ng Diyos. Ibig sabihin, nailigtas, hindi na naipako. Ang tanong, saan ka maniniwala? Doon sa sinasabi mo na according to Pedro, na ipinako siya sa krus, o doon sa nagsasabi na iniligtas siya ng Diyos? Objection, Mr. Moderator. Objection. Struman fallacy nga. Struman fallacy. Kasi pag sinabi sa kanya, pag naligtas daw, hindi na agad na ipako. Wala ngang revelation na ganon. Kasi sa Bible nga, napako siya eh. Saan ba siya iniligtas ng Diyos? Doon sa kanyang misery, yung takot niya, nung sa kanyang pagkatao kasi mayroong weakness si Christ. Bilang tao, may weakness siya na natakot siyang harapin yung kaniyang dadarasing paghihirap. Doon siya iniligtas, pinalakas siya ng Diyos. Hindi para okay. takasan ang pagkapako niya sa cross kasi May counter walang ka ba, revelation ganyan. Bro James, may counter ka ba? Struman yan, Mr. Moderator, Struman. Sige, kasi hindi naman mapipilit natin yung tinatanong natin kung para sa kanya ipalasi yan. Sige, next question bro. 1 minute and 5 seconds. Okay. Sabi mo kasi kanina na ipako si Jesus sa krus dahil tinubos niya ang inyong kasalanan. Yes. Okay. Sa Ezekiel, Kapitulo 17, versikulo 20, sabi, hindi papasanin ng anak ang kasamaan ng ama. So yun bang mag-ama, hindi niya pwedeng pasanin yung kasalanan ng iba? Yun pa kayang iba? Tama o mali? Tama yon kasi tumutukoy yung Ezekiel sa personal sin. Tumutukoy ang Ezekiel sa personal sin. Ang iniligtas ni Kristo ang kasalanang ang original sin. Hindi yung personal sin ng tao na halimbawa ikaw nakapatay ka, hindi pwede yung anak mo ang mababayad sa yung kasalanan. Yun ang personal Last sin. question. Mali ka, question. mali. Okay, wave na po, Mr. Moderator. Okay. Yan. At diyan po nagtatapos ang masayang question and answer ng ating dalawang magigiting na debater. So, tuloy-tuloy na po tayo. Dako na po tayo sa second rebuttal ng second speaker na si Bro James. Bro James, pag ready ka na bro, ang time mo mag-start na bro. Okay, bismillah, no? Bismillah. Okay, ngayon mga kapatid, no, dito natin tatalakayin itong mga kapalpakang ginagawa ni Brother John. Unang-una, ang paksa, alin ang may mataas na paggalang, Islam or Christianity. Alam mo ba kung anong ginamit niyang mga talata?
yung John 1:1. John 1:1, tinanong ko siya, marunong ka ba alam mo ba ang original text niyan? Yung John 1:1? Sabi niya, no. Sabi niya, puro counter eh. Bakit? Kasi alam kasi niya na talagang hindi uubra yun. Bakit? Sa Koine Greek, mayroong dalawang uri ang tinatawag doon na Dion. Ton Dion and Diyos. Magkaiba yon, hindi magka-label iyon. Pambihira. Kaya nga, hindi niya mapapatunayan. Ngayon, pag sinabing yung salita ay Diyos. So tandaan natin ang Diyos lumilika sa pamamagitan ng salita. Kung yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng paglikha ay nagiging Diyos, abay nasa Genesis 1:6. At sinabi ng Panginoon noon, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Dahil sinabi nga ng Panginoon, sinalita niya, so Diyos na yon. Pambihira. Ngayon, ang pinatutunayan niya ngayon ay pagka-Diyos. Hindi po paggalang. Yun bang paggalang? Nakilalanin mo ang isang propeta, ilang beses niyang sinabi sa Biblia na siya ay propeta lamang. Tapos gagawin pang Diyos? Kalapastanganan yun. Bakit? Sa Biblia nga, ipinagbabawal ang pagsamba sa mga propeta. Windang-windang eh. Di ba mga kaibigan? Ngayon, sinasabi niya sa Quran, yung nasa Surah An-Nisa, sa Aya 157. Bakit? Hindi nga nararapat na mapatay ang dakilang sugo. Alam mo ba kung dakilang sugo? Pinakamahalagang sugo. Hindi yung sinasabi mo mga propeta. Anong kaugnayan ng mga propeta sa ating paksa ngayon? Hindi mga propeta. Pag sinabi mong mga, marami. Ngayon, ang paksa, only Jesus Christ. Dapat isa lang, Jesus, doon ka dapat magtanong. Hindi mga propeta. Kasi nga sa talata ng Mateo, sinabi ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta. Di ba? Ikinagalit ni Jesus yun, hindi raw yun makatuwiran. Ano po? Ngayon, mga kaibigan, doon naman tayo sa sinasabi niya na ako ang Alpha at akong at Omega. So ano daw ibig sabihin nun? Ako ang una at ako rin ang huli. Ngayon, tinanong, si Yahweh ba at si Jesus pareho lang? Sabi niya, hindi. Father is a father, son is the son. Natural. Hindi naman pwede na yung anak magiging ama ng ama. Pag anak ka talaga. Pag ama ka, ikaw ang ama. Di ba mga kaibigan? Paano yan? Isinabi ng Diyos doon sa chapter 44 and verse 6. Na siya lamang daw ang Diyos. At liban sa kanya ay wala nang iba. Sinungaling ba si Yahweh? Di ba? Doon tayo sa pagpapako. Paggalang ba, kaibigan, na papayag ka na ang tinuturi mong sugo, tinuturi mo pang Diyos, tinadyak ka ng kanyang nilalang? Sinabi mo kanina, creator Creator, tinadyakan ng kanyang nilalang, dinuraan sa mukha ng kanyang nilalang, binitin sa krus sa harapan ng karami-raming tao, kahiya-hiyang kamatayan. Yun ba'y paggalang? Papayag ka ba dun? Kaming mga Muslim hindi, sapagkat yan ay pangbabastos para sa amin. Mahal namin si Jesus, hindi kami papayag na mapatay siya ng mga hindi sumasampalataya. Diyos mo, masaya ka, ipinako sa krus ng kanyang nilalang? Diyos mo, masaya ka, tinadyak ka ng kanyang nilalang? Pambihira, anong klaseng katuwiran yan, Brother John Ray? Ano ang tunay na paggalang? Paggalang, pagkilala, pagsunod sa kanyang mga katuruan. Anong katuruan ni Jesucristo? Sinabi ba niyang ako ay Diyos? Natakot yata si Brother John Ray, inaabangan ko. Gagamitin niya yung John 10:30. Ako at ang Ama ay siya, inaabangan ko. Ayaw talaga niyang gamitin. Alam niya. Mamimilipit siya doon eh. No? Kami ba, sinusunod ba namin si Jesucristo na siya ay sugo? Oo, sinusunod namin. Literal nga, sinabi niya,
sa talata ng Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila nag-iisang tunay na Diyos. At si Jesucristo ay yung sugo. So nandun lamang kami. Siya pinakilala ng sarili niya. Siya ay sugo eh. Hindi naman niya sinabi doon na kaming dalawa, ama at ako na anak, ay tunay na Diyos. Ang sabi niya, ikaw na nag-iisang tunay na Diyos. Ikaw. Hindi niya isinali sarili niya. Saan niya binanggit ang sarili niya? Sa pagkasugo. Doon kami naniwala. Siya mismo nagpakilala, sugo siya eh. Ba? Napakalino mga kaibigan. Oh. So kapag lumagpas ka doon, kalapastanganan ba yun? Kalapastanganan po. Bakit? Doon nga sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18, sabi nga niya, hindi niya babaguhin ang pawalang bisa ang kautusan. Anong kautusan yun? Mga batas, lahat ng kautusan ipinahayag, Brother John Ray. Ano yung mga turo ng mga propeta? May mga turo ba ng propeta na nagturo ng katulad ng katuruan mong Santissima Trinidad na mismo si nakalimutan ko ito eh, nang sabi niya no noong 33 AD hindi raw ginagamit yung Santissima Trinidad. Ibig sabihin bago lang kasi nga sa ikatlong siglo lamang yan na imbento. Oo. Mamaya may surprise din ako sa iyong tanong. Maganda to. Mamimili ka ngayon. Oo, Brother John Ray. Okay. Ngayon, ang paggalang, Brother John Ray, ay ang pagsunod sa kung anyang katuruan. Opo. Lahat ng mga propeta, ang gumagalang sa kanila ay yung mga taong sumunod sa kanilang turo, kumilala sa kanila bilang sugo, at hindi nalalagpas doon. Sapagkat, tandaan mo, Brother John Ray, around the globe, may 3 biggest strong religion. Una, Judaism, Islam and Christianity. Judaism, pinakaayaw nila, kinamumuhian nila si Jesus Christ. Si Birhing Maria, pinaratangan nila na isang maruming babae. Sa Christianity, lumagpas sa hangganan, kinilalang Diyos at kinilala naman nilang ina ng Diyos si Birhing Maria. May nakakita ka bang tao ng anak ng Diyos? So dapat, pag Diyos ang anak, Diyos din ang magulang. Oo. Isabi niya kanina, bugtong na anak. So yun ay paggalang, mga kaibigan. Paggalang ba yun? Yung pagiging bugtong na anak? Anong sabi nga dito? Oh? Ito, sa Juan Kapitulo 20, versikulo 17. Oh, ilan sila dito ngayon? Ang sabi dito, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Uwi ka ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid. Nasaan na doon ang bugtong na anak? Okay. At sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. Oh, aking Diyos at inyong Diyos. Meron bang Diyos na may dinidiyos? Pag may Diyos na mayroon pang dinidiyos, pag piniwalaan mo yung Diyos na mayroong Diyos, ilan na Diyos mo? 2. Hindi mo pwedeng gagawing equal yan. Paano hindi pwedeng gagawing equal yan? Isabi nga ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 28, ang amang nagsugo sa akin ay higit na dakila kaysa sa akin. Aba, pambihira. Hindi magka-label. So, kaya nga hindi pwede mapatunayan. Kaya nga gumamit Santissima Trinidad. Oo. Ngayon, dahil nga yung Ama may anak at meron pa God Spirit, inatatalikuran yung God Spirit. Pambihira, oo. Oh. So ngayon mga kaibigan, makikita natin dito, yung stand ni Brother John Ray, hindi naman natin masabi na hindi siya handa. Kasi nga araw-araw nakatutok talaga siya sa mga live niya sa YouTube. Oo. Natural, pag ako araw-araw akong gumagawa ng ganyan, hindi mo ako mapapigilan. Sa totoo lang. Pero si Brother John Ray, hindi lamang nagpapaiwati, kundi napagpikita lamang yan ng kakapusan ng karunungan. Yan po ang totoo. Maraming salamat po, Mr. Moderator. Time. Thank you. Alright. At yan po nagtatapos ang ikalawang latag ng panig ng Muslim na si
Bro James Antolan. Okay, Bro Henry, pag ready ka na, tayo mo mag-start na, bro. Bro Henry? Yes, Mr. Moderator. Dito muna ako sa yung mga third part ng kanyang panghuling sinabi na sabi niya, ang paggalang ay pagsunod. Okay. Dito muna ako, Mr. Moderator. Ang paggalang ay pagsunod. Question, Brother James, ginagalang mo ba ang ebanghelyo at sinusunod mo ba ang ebanghelyo? Yes or no? No. No. Hindi ko sinusunod. Bakit? Sapagkat ang mga ebanghelyo na yan, bago pa lumitaw yan, after Jesus Christ na. Wala namang pinayagang propeta dyan eh. Bakit ako ba susunod? Next question. Next question. Sabi ng Quran nyo, oy, wait Ang sabi ng Quran nyo, bro, ito, sa Surah 5:68, o mga angkan, ibig sabihin kayo, mga Muslim, ng kasulatan, kayo ay walang paninindigan hanggat hindi ninyo sinusunod ang Torah at Ebanghelyo. Sinusunod mo ba ito, bro? Yes or no? Okay, hindi naman sinasabi dyan na Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, post the time. Kasi sura nyo to, no? Kay Al-Maida. Sabi niya, o mga angkan ng kasulatan, ibig sabihin mga Muslim, kayo ay walang anumang paninindigan hanggat hindi ninyo sinusunod ang Torah at ang Ebanghelyo. Sinusunod mo ba ito? Yes or no? Okay. Ang Categorical, Torah, bro. amen. Ang Torah, sinusunod namin. Sa katunayan, Objection, Mr. Moderator, objection. Okay. Hindi Torah ang tanong. Ebanghelyo nga eh. Sabi dyan, no? Sasara. Sabi dyan, kayo ay walang anumang paninindigan, kayong mga Muslim, wala kayong paninindigan hanggat hindi ninyo sinusunod ang Torah at Ebanghelyo. Sinusunod mo ba ito? Yes or no? eh, sinusunod nga namin. Ayun. Okay. Okay. Okay, sinusunod namin. Pero hindi naman dito sinasabi mga Muslim. Ang sabi dito, mga Hudyo at mga Kristiyano. Pambihira ka. Gagawa ka pa ng istorya mo. May Quran ako dito. Tagalog po. Next question. Next question. Next question. Sabi mo kaganina sa una kong tanong, hindi nyo sinusunod ang Ebanghelyo. Sabi mo, hindi kami sumusunod sa Ebanghelyo. Ngayon, sabi mo naman, sinusunod mo ayon sa nabasa natin. Alin ang totoo mong sinasabi? Yung sinasabi mo kaganina hindi ka sumusunod sa Ebanghelyo? O ngayon sinasabi mong susunod ka sa Ebanghelyo kasi nasulat pala sa inyong Quran? Alin sa dalawang magkaiba mong sinabi ang totoo doon? Okay, ang totoo, yung sinabi ko ngayon na susunod ako sa Ebanghelyo. Okay. Bakit? Kanina, Okay. okay, ang sabi mo kasi kanina sa Biblia, sabi ko nga sa'yo, bakit ako susunod dyan? Ibago pa nga na isulat yan. Mateo, Lucas, John, no, Mark, after Jesus Christ na. At wala namang pinayagan na propeta dyan. Okay? Okay, Hindi yung next question. Okay, sabi mo, question. ang totoo, yung kalawa mong sinabi. So, ibig mong sabihin, yung una mong sagot ka kanina, nagsisinungaling ka lang noon. Yes or no? No. Hindi ko, ang sabi ko, huwag mong baliktarin, John Ray. Huwag mong baliktarin. Ang sabi ko, ang totoo yung ngayon. Kasi nga, sabi mo kasi kanina, yung Ebanghelyo sa Biblia. Sabi ko, yung Ebanghelyo sa Biblia, hindi nga ako maniniwala. Bakit? After Jesus Christ na isulat yan eh. Next After question, Jesus bro. Christ. Okay, dito na tayo. Okay, salamat. Ay, hindi ka pala nakita, no? Ako pala to. Wait. Hindi ka pala nakita. Sorry. Yan. So, ngayon, dito ako sa unang pahayag mo, sabi mo na palpak ako. Tapos, sa palpak ako kasi hindi ko alam yung Greek. Na sabi mo, Theon, Tonteon, at Theos. Okay, question ko. Ano yung Tonteon? Sino yon? Okay. Tondion is makapangyarihang Diyos lamang. Objection, Okay. Mr. Moderator. My question is sino? Sino yung Tonteon? Hindi ko tinanong kung ano. My question is sino? Sino ang Okay. question? Who? Sino, bro? Okay. Yung Tondion ay tumutukoy sa mababang Diyos. Makapangyarihang Diyos. Walang tinutukoy na tao yun kung sino yun. Yung Diyos, tumutukoy yun sa pinakamakapangyarihang Diyos. Oh. Pambira.
Next question. Clarification, Mr. Moderator, clarification kasi ang una niyang sinabi pinakamababang Diyos. Ngayon naman pinakamakapangyarihan. Alin sa dalawa, Mr. Moderator, pinakamababa o pinakamakapangyarihan? Okay. Okay. Ang sagot kasi dyan, Brother John Ray, magkaiba yung makapangyarihang Diyos at pinakamakapangyarihang Hindi, Diyos. Mr. Moderator, Alam mo ba? Mr. Moderator, clarification. Most of the time. Kasi ang sagot Sige, sige. niya, tinanong ko kung sino yung tonte yun kasi nagmamagaling eh. Palpak daw ako kasi hindi ko daw alam. O, sinundan ko siya ngayon. Sino yung tonte yun? Ang sagot niya, ang pinakamababang Diyos. Tapos bigla niyang sinabi, pinakamataas. Alin ba talaga? Yung tonte yun, pinakamababa o pinakamataas? Sino yun? Sagot ako, huwag ka kasing sabat ng sabat, John Ray. Hindi Kasi clarification, hindi ka nakaka- alin ba talaga yung sagot mo? Kasi iba yung pinakamababa, bro. Hindi, klaruhan lang natin. Iba kasi yung pinakamababa sa pinakamakapangyarihan. Teka lang. Teka lang. Time check. Pakiklaro mo na, Mr. Moderator, pakiklaro mo na. Time check. Teka lang, Bastos bro. ka, di ba? Teka lang, bro. 6 minutes Relax. 41 at meron pa tayong 6 minutes at 41 seconds, bro. Okay, so sasagot mo, Mr. Moderator. 20 seconds, Huwag mo bro. 20 seconds. Okay, wag mo pagsalita, manahimik ka, John Ray. Oh, sige. 20 seconds. Okay. Yung tundi yun, walang binabanggit iyon na kung sinong tao. Ang binabanggit ng tundi yun, pag itinagalog mo, yan ay tumutukoy sa makapangyarihang Diyos. Okay? Yung Diyos, wala ring binabanggit na tao. Bagkus, yan ay tumutukoy sa pinakamakapangyarihang Diyos. Okay, Englishin ko sa'yo. Baka Next hindi ka question, bro. Sige, Next next question na lang. Next 20 question na lang seconds, kasi bro. Next sa question. mga nag-aaral, halata nang wala ka talagang alam pala. Okay, next Okay, question. wala nang side comment, bro. Wala nang side Okay. comment. Next question. Sabi mo kaganina, binanggit mo ang Genesis 1 about sa liwanag. Sabi mo, may Diyos bang liwanag? Tama ba yung narinig ko? Yes or no? Ang sabi ko, kung ang salita ay pagka-Diyos, ang Diyos lumili ka sa pamamagitan ng salita. So kung sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pag lumika siya, nagiging Diyos, edi yung liwanag, dahil sinalita ng Diyos, magkaroon ng liwanag, edi Diyos na yun. Next question. Kaya nga, klaruhin natin. Kasi nabanggit mo kaganina, narinig ko, may Diyos bang liwanag? So para sa'yo, yung liwanag, hindi Diyos? Yes or no? No, paano maging Diyos yung liwanag? Napakarami mo ng Diyos niyan. Pag gawin mong Diyos yung liwanag. Kasi ang sinasabing liwanag, hindi yung liwanag ng Diyos, kung hindi yung paglikha niya sa sanlibutan, John Ray. Pambihira ka. Hindi yung... Next question, bro. Clarification mo si Moderator kasi hindi ko klaro yung sagot niya. Hindi ko nagets kasi biglang tawa, bigla. Pakiulit nga yung sagot niya. Ano yung sagot niya? Pause tayo. Pakiulit niya, bro. 20 seconds. Okay, ang sagot ko, yung liwanag, hindi naman tumutukoy sa pagka-Diyos yun eh. Ha? Kasi nga, sabi mo kasi kanina, yung salita ay Diyos. Kung ang Diyos, sa pamamagitan ng salita, ay lumilikha nga siya, ibig sabihin, yung sinalita ng Diyos na magkaroon ng liwanag, ibig sabihin, Diyos na yun. No? Okay. At dahil nga ang Next Diyos ay question. lumilikha sa pamamagitan ng salita, Next question, bro. ay Okay, next question. Okay, question. next question. Di, klaro ko lang do, so hindi Diyos ang liwanag. Dahil ginamit mo ang Biblia. So babasahin ko sa ito, 1 John 1:5, no? 1 John 1:5 papakita ko sa iyo. Ano ang nabasa mo dito? Naka-highlight. Ang Diyos ay liwanag or ang Diyos ay hindi liwanag? Alin sa dalawa? Okay, objection, Mr. Moderator. Ipit na time. naman. Pause time. Teka lang. May objection ng Mr. tinatanong. Moderator. Okay, Mr. Moderator. Unang-una, nawawala na po sa topic. Okay? Oh. Counter. Pangalawa, hindi ko naman po sinabi na yung liwanag ay Diyos. Ang sabi ko, ang Diyos ay lumilika sa pamamagitan ng salita. Ngayon, kung lahat ng salita ng Diyos ay nagiging Diyos, ibig sabihin, nung likhain ng Diyos ang sanlibutan na sinalita niya, magkaroon ng Mr. liwanag. Moderator, nagpapaliwanag na hindi na yan objection. Counter mo, bro. Counter ako. Paliwanag din, hindi na objection yun eh. Counter ako, Mr. Moderator, no? Kanina pa siya sagot na hindi nga Diyos ang liwanag. Kasi dadami daw ang Diyos, sabi niya yun eh. Tapos ang ginamit niya, Bible. Ngayon,
binasahan ko siya. Ayon sa Bible, ang Diyos ba ay liwanag o hindi? Yes or no? Okay. Sinabi niya kasi kanina si moderator, hindi liwanag. Ngayon, alin ba talaga? Ang Diyos ay liwanag or hindi liwanag according to the Bible? Yes or no? Okay. Teka lang ha. Ruling mo tayo. Time check tayo. 5 minutes and 18 seconds. At yun po, itutuloy na. Mag-ruling na po ang moderator. I think para sa tinatanong mo, Bro John Lee, is out of topic para sa kanya. So, hindi natin siya mapipilit sumagot siya kung para sa kanya out of topic. Next question, bro. Hindi out of topic, Mr. Moderator, kasi unang-una, ano na ito, second rebuttal, anything goes. Pangalawa, Oo. siya ang nag-inter ng arguments na to. Kasi Oo, pinapalabas niya si Kristo, hindi Diyos. Hindi Kaya natin ginamit niya mapipilit ito kasi sumagot pinapalabas niya, hindi Diyos si Kristo. Kaya hinahabol ko yung arguments niya. Sige, bro. Okay. So, hindi, isang counter lang, nag-ruling na ako, bro. So, next question na tayo, bro, kasi Okay. para sa kanya. Sige, next question. So, sangayon ka na ngayon, kasi Bible ang ginamit mo kanina pag sa liwanag eh. So, sangayon ka na ngayon, biblically speaking, ang Diyos ay liwanag. Yes or no? No, bakit? Sapagkat sa isip mo, magkaiba, John Ray. Objection, Mr. Moderator. Tinanong kita kanina, John Ray. Objection muna, bro. Teka lang, pause the time. Teka lang, bro. May objection. Hindi, Sige, bro, Mr. Moderator, objection. ang sagot niya sa akin sa isip ko daw, hindi nga Bible nga eh. Bible ang ginamit niya kaganina, Mr. Moderator, patunay sa arguments niya na ang Diyos ay hindi liwanag. Okay, Ginamitan ko siya ng Bible na according to the Bible, ang Diyos ay liwanag. Ang simple ko lang, sang-ayon na ba siya, Mr. Moderator, na sa Bible pala ang Diyos ay liwanag? Okay, so ka-counter ka, bro, James? Yes po, okay. Unang-una kasi, Brother John Ray, tinanong kasi kita kanina, ang Diyos ba lumilikha sa pamamagitan ng salita? Sabi mo, yes. Okay. Ngayon, dahil ang salita ng Diyos ay Diyos pa rin. So, ibig sabihin ba, yung nasa Genesis 1:6, nang sabihin ng Diyos at magkaroon ng liwanag, yun ba ay Diyos? Tanong ko yan sa iyo kanina. Sabi mo, hindi. Oh. Tapos ngayon, ipalalabas mo ngayon sa akin na kung nagsabi na yun Diyos, Diyos ang liwanag, bakit ka napupunta sa pagka-Diyos? Okay. Magkaiba yung nasabing liwanag doon, sinalita ng Diyos. Kasi nga, yung liwanag ng sanlibutan, John Ray, hindi po liwanag ng pagka-Diyos. So, Ibayin mo, gagawa ka na naman ng tanong mo eh. Ruling na tayo, no? Ruling na tayo. Time check. 5 minutes and 9 seconds. So, 5 minutes and 9 seconds. So, hindi kasi kayo nagpapangabot sa pagiging liwanag. Iba yung paliwanag ni Bro James sa pagkakaintindi sa liwanag at iba rin yung pinapalabas sa tanong ni Bro Henry. Hindi kasi kayo nagpapangabot, bro eh. So, Okay, sige, next question na lang, Mr. Moderator. Next question Kasi tayo, isa lang bro. naman ang hinahabol ko dito, Mr. Moderator. Kasi pinapalabas niya kasi na hindi Diyos si Kristo kasi hindi siya liwanag, no? So ngayon, nabasa na natin, biblically speaking, ang Diyos ay liwanag. Question, may revelation ba si Panginoong Kristo na siya ang ilaw or liwanag? Yes or no? Meron, wala? Objection, Mr. Moderator. Okay, objection, bro. Pakitulin nga po ito nga first affirmative sa kanyang paksa. Kasi nga po napupunta tayo sa Christology. Ay, ikaw pa kanina pumunta umabot ka nga sa Trinity eh. Umabot ka ba sa ina ng Diyos? Okay. So, Hinahabol ko lang yung ano niya, Mr. Moderator eh. Okay, arguments eh. Okay, so back to topic tayo. Sige, back to topic. Refresh. Tinapik niya kaganina. 5 minutes and 5:02. Okay, question, bro. Tinapik niya kaganina ang Isaiah 44:24. Sinabi niya, binanata niya ako diyan kanina eh. Yung Isaiah 44:24, no? Ginamit niyang arguments pang deny doon sa pagpapatunay ko na si Kristo ay kinikilala ko o ginagalang ko bilang Diyos. So sa account ni Isaiah, ayon sa Ebanghelyo ni Juan, sino ang nakita ni Isaiah? Si Jesus or hindi si Jesus? Okay. But, kasi nga wala namang binanggit na pangalan doon. Objection, Mr. Moderator. Objection. Pakinggan natin objection. Categorical question must be answered categorical. Kung wala siyang answer, Mr. Moderator, ang rules, pass na lang siya. Huwag na siya magpaliwanag. Vote daw eh. May valid ang vote, bro. Valid ang vote. Okay, sige, valid ang vote. Okay, next question. Sige. Teka lang. Sige, Bro.
Meron pa siya 10 seconds. 10 seconds, bro, James. Gusto ba ituloy? Bakit po, Bot? Kasi nga po, no, wala naman pong binanggit si Isaias na si Jesus yun eh. O, kung may mabasang Jesus, pangako, magkikristyano ko ngayon pag may binanggit si Isaias. Totoo yan, John Ray. Next question. Okay, sige. Next question. Maganda to. Basahin natin sa John 12:41 ang sabi dito, sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus. Sino ang nakita ni Isaias? Si Jesus o hindi si Jesus? Okay. Sinong ang nagsabi? Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection. No. Yes, ang aking pong Mr. Moderator, objection ay ang katungkulan niya sumagot, hindi po ang magtanong. Nagtanong na siya kung sino raw nagsabi. Ulitin ko, Mr. Moderator. Objection pa. Teka lang. Based sa Juan 12:41, sino ang nakita ni Isaias? Si Jesus o hindi si Jesus? Categorical, bro. Tapos may 20 seconds ka, bro. Okay, vote muna. Okay. Bakit? Sapagkat si Juan, hindi naman niya naabutan si Isaias. Sino ba si Juan? According to Juan, hindi si Isaias nagsabi. According to Juan, sinabi raw ni Isaias. Ibig sabihin, chismis. Kaya vote. Next question, please. Okay, Next dahil bot question. dahil bot ang sagot ng Mr. Moderator, so it follows na nakita nga ni Isaiah si Jesus, ang kaluwalhatian ni Jesus. Question, doon sa ginamit mo na 44-24, Mr. Moderator, sagot. Teka lang. May objection. Pakinggan natin yung objection ni Brother James. Objection, bro. Objection ko, Mr. Moderator, pwede po bang yung sagot kong vote ay wag nang ibahin ni Brother John Ray? Kasi nga, sa huli sinasabi niya, inaamin ko eh. Yan po ay Sige. Okay, may counter ka, bro. Counter ako, Mr. Objection. Counter ako, Mr. Moderator. Wag siyang umaray. Wala akong sinabi na inaamin ko. Counter pa. Bro James, Mr. Moderator, may counter. wag siyang umaray. Kasi yung pagsabi, Mr. Moderator, ayaw. Okay. Ayaw pa counter. Teka lang. Affirmative ko nang ibig sabihin ng vote. Mr. Moderator, ayaw pa counter. Time check. Moderator's time. Time check. So, 3 minutes and 22 seconds Request tayo. lang po. Mr. Moderator. Okay, pakitanong nga po doon sa first affirmative ko nung ibig Mr. sabihin ng Moderator, vote. nag-counter pa ako, tapos na siya. Teka lang, bro. Okay, time check tayo. 3 minutes and 22 seconds. Killing the time, killing the Bro time. James, pakinggan natin yung counter niya. Pakinggan natin kung anong Ang counter ko, Sige, Mr. bro. Moderator, wag siyang umaray kasi ang sagot na vote, ibig sabihin, kasali pa rin doon ang affirmation. Okay. Vote So, nga okay, so next question, bro. Next question Okay. na. Next question. Dahil sumangayong ka pala na nakita ni Isaiah si Jesus, doon sa ginamit mong 44-24, ano yung nakita ni Isaiah? Diyos, hindi Diyos? Okay, sabi ko, vote kanina, okay? Objection Kasi- again, Mr. Okay, Moderator. counter. Teka lang. Objection pa, huwag ka muna mag-counter, objection pa. Objection pa, huwag ka muna mag-counter. Teka lang. Pakinggan natin yung Georgian Okay. 3. Pakinggan natin. Ang siya. objection ko, Mr. Moderator, ang objection ko, doon sa ginamit niyang Isaiah. Yun bang nakita ni Isaiah, Diyos o hindi Diyos? Okay. So, categorical, bro James. Diyos o hindi Diyos? Counter po. Counter ako. Sige, counter. Pakinggan natin ng counter, bro. Okay, unang-una, Mr. Moderator, ang sagot ko nga is vote. So, ibig sabihin, hindi ko sinasagot yung categorical, opo. Diba? At wala po kong inaamin doon na nakita talaga ni Isaias. Ang sabi ko kanina, both ang sagot ko dyan sapagkat ang nagsabi niyan si Juan. Hindi mismo si Isaias. Si Juan at si Isaias, napakalayong generation nila. Okay? Si Juan, apostol. So, saan yan narinig? Na nakita nga ni Isaias, chismis. O, di ba? Okay. So, sasagutin mo ba yung categorical, bro James? O next question na tayo?
May sabi category. ko nga, bot po. Ang Okay. tagot ko nga, Bot. Okay, bot. sapagkat according po yan, hindi po mismo si Isaias nagsabi. Okay. Next Okay, question. next question. So, bot pala yung sagot mo. So, ngayon, sang-ayon ka na nakita ni Isaiah si Jesus na Diyos. Yes or no? No, sabi ko nga sa iyo, bot. Okay? Sabi ko nga sa iyo, pag sinabing bot, Brother John Ray, wala kang pinili sa dalawa. Naintindihan mo? Saan ka ba nag-aral? Okay? Wala kang pinili sa dalawa. Okay? Wala Next kang pinili sa question. dalawa. Okay. Kasi nga, Mr. Moderator? Next question. Okay, next question. Anong diksyonaryo mo na ang bot ay pag-deny? Anong diksyonaryo ang gamit mo na yung word na bot, ang meaning nun ay to deny? Okay. Brother John Ray, ang salitang Objection, bot Mr. Moderator. I don't ask Okay. him, Mr. Moderator. I don't ask him to teach me what bot is sa kanya. My question, anong diksyonaryo ang gamit niya ng word na bot, ang meaning nun is to deny? Okay. Sasagutin ba yun, Bro James? O... Okay. Sige, 20 Brother, seconds. Mr. Moderator, okay, unang-una, hinayaan niyo po na mawala po tayo sa topic, okay? Okay, ganito po, ano? Wala po tayong usapan dito na pati dictionary. Unang-una, hindi ako gumagamit ng dictionary, Brother John Ray. Hindi po mo. Okay? Pangalawa, ang both, ibig sabihin, pag categorical question, ay wala kang pipiliin sa dalawa. So, ibig sabihin, independent ka, neutral. Eh di dapat Naiintindihan nag-pass ka mo? na lang kung wala kang pinili, hindi ka nag-vote. Ano ka ba? Okay. Kasi nga, ang sabi ko nga, hindi ko nga panghawakan yun sapagkat si Juan lang. Kita mong kabastusan mo, Junre? Ay, nako. Okay, sige. Kabastusan ba yung Mr. Moderator? Wala. No side comment tayo. No side comment tayo dito. So, Ay, kawawa. time check. Okay, 2 thank you. minutes. 2 minutes pa. May 2 minutes pa. Okay. Question, Okay, bro. 2 minutes. So Question. dito na lang tayo sa So, ano. back to topic tayo. Back to topic. Okay, dito tayo sa sinabi mong kung creator si Kristo, papayag ba na tinadyakan, dinuraan, papayag ka ba doon? Yun bang pagtadyak sa kanya, pagdura sa kanya, mangyayari ba yun kung hindi niya ipinaintulot? Yes or no? Okay. No. Sapagkat hindi naman pinaintulutan ni Jesus eh. Okay? Bakit sinasabi ko hindi naman pinaintulutan? Sapagkat humingi nga siya ng tulong sa Diyos. Ibig sabihin, hindi niya paintulot. Ngayon, ang sabi ni Jesus, gayon may hindi ang ibig ko, kung di ang ibig mo. Ibig sabihin, magpaparaya siya kung loobin ng Diyos. Ngayon, hindi niloob ng Diyos. Hebreo Next Kapitulo. Okay, maraming salamat. Sabi mo, hindi pinahintulot ni Jesus. Babasahin ko, John 10:17. Sabi ni Panginoong Kristo, dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinigay. Yung pagsabing kusa, pinahintulot ba niya? Yes or no? Natural na kusa. Ayun, amen. Okay. Natural na kusa niyang ibibigay sapagkat siya ay sumuko sa Diyos, Brother John Ray. Pag ikaw ba isinuko mo ang iyong sarili ng buong puso, ng buong pag-isip, ng buong lakas, hindi mo ba isusuko ang sarili mo? Ha? Pambihira. Ha? Marcos Kapitulo 12, versikulo 29 Next question. hanggang 31. Next question, bro. Okay, next question. Dahil pala, sang-ayon ka na yun pala ay kusa ni Panginoong Kristo. So, sang-ayon ka rin sa sinabi niya na ito ay kusa niyang ibinigay. At sabi niya dito, may kapangyarihan siyang ibigay at kuning muli. Sang-ayon ka ba dito na mayroon siyang kapangyarihang ibigay at kunin itong muli? Yes or no? No. Sapagkat, ang sabi nga dyan, okay, ang sabi nga dyan sa Biblia mo ang buhol-buhol. Okay, Brother Objection, John Ray. Mr. Moderator. Objection. Objection. Okay, kita lang. May objection, bro James. May Yes, objection. wag siya magsabi ng buhol-buhol kasi ang sabi ng kanilang Quran, tanggapin ang Ibanghilyo. Sabi pa nga niya, yes, tanggap niya, Mr. Moderator. Tapos ngayon, sasabihin niyang buhol-buhol ang Ibanghilyong tinanggap niya. Okay, 5 seconds. 5 seconds pa, bro James. 5 seconds. Okay, counter po. No? So ngayon, no, Counter ka. ang counter ko po, Mr. Moderator, huwag po niya akong diktahan sa ano ang isasagot ko. Okay? Kanina po sabi niyo, nang unang-una ko siyang tanongin sa John 1:1, hindi pwedeng diktahan. Opo, yun po ang ibig sabihin. Hindi pwedeng pilitin.
So dapat ganun talaga, Mr. Moderator, okay? Tapusin mo ba ng Salamat 5 seconds, bro? Oh. Okay na ba? Okay na ba? Apo. Okay, yan. So, tatapusin mo yung 5 seconds, so tapos na tayo. Okay na. I-wave mo na. Kasi last question na yan, bro. May 5 seconds ka. Wala. James, magsalita ka, hindi ka naman naka-off eh. Nagsalita na ako. Ayan, Okay akin na. Ayun, ayun pala. Okay. Yan, at dyan po nagtatapos ang ating question and answer. May tinit na question and answer. So, dako na tayo sa ating conclusion, no? At mangungunang conclusion dito yung second speaker talaga. So, bro James, conclusion, meron kang 5 minutes, bro. At pag nag-start ka ng magsalita, yung time mag-start na rin, bro. 5 minutes. So, bismillah. So, napakaganda mga kaibigan. Unang-una, sa para lang pinag-aralan ni Brother John Ray, yung tawagin mong ginang ang iyong ina, pagalang yun para sa kanila. Kasi nga, hindi daw siya Muslim. Oh, tama. Kasi nga sa Islam, talagang pagalang sa magulang. Okay. So, ito, sabi pa niya kanina, yun daw pagpapako sa cross, ibinigay daw ni Jesus. Okay. Anong sabi ni Jesus? Mateo Kapitulo 26, versikulo 39. Lumayo siya ng konti at nagpatirapat na nalangin sa Diyos at nagsabi, Ama ko, kung maaari, layo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayon may huwag ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban mo. Anong ibig sabihin ng gayon may hindi ang kalooban kung hindi ang kalooban mo? Kung pahintulutan ng Diyos na siya ay mapatay ng mga Hudyo, si Jesus ibibigay niyang kanang sarili. Ang problema, Mateo Kapitulo 27, versikulo 46, anong sabi ni Jesus? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nagreklamo? Mga kaibigan. So ano ang pinaka-concludes ng talata? Doon sa Hebreo 5:7, lantaran po napakalinaw sinabi. Noong si Jesus ay namubuhay dito sa lupa, siya ay lumuluhang nagsusumamo at sumisigaw roon sa may makapangyarihan na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at siya ay dininig dahil sa lubusan niyang pakumaba. Iniligtas pala eh. Si Brother John Lee lang ang gusto. Ngayon, doon tayo sa Isaias. Yun daw sinabi ni Juan. Sabi ni Juan, sinabi ni Isaias, no, na may nakita raw siya, si Jesus daw yun. Bakit ako bot doon? Si Juan, alagad ni Jesus. Ilang henerasyon ang dumaan bago lumitaw si Juan. Paano niya nalaman na nakita ni Isaias? Napakalayo ng kalangagwat. Napakalayo ng distansya ng henerasyon nila. Meron bang revelasyon si Juan na nanggaling sa Diyos? Nakatulad ng revelasyon na ipinahayag kay Abraham, kay David, kay Moises, kay Jesus, kay Propeta Muhammad? Wala. Kaya ang napupunta ng paksa na ito, napupunta tayo sa Christology. Pagka-Diyos, yun ang pinatutunayan niya. Sa susunod, sige, pagdebatihan natin yan, Brother John Ray. Okay. Bible lang ang sources natin. Oo. Kasi nga sa Quran, wala kang mababasa niyan. Ginamit pa niyang Quran, mga kaibigan, Ang ginamit niya sa Quran ay ito raw nasa Surah Al-Ma'idah, nasa aya 68. Ang sabi daw dito, o mga Muslim, maniwala kayo sa Ebanghelyo. Itong, alam mo kasi Brother John Ray, no? Kung yung Biblia ninyo ay patuloy ninyong binabaluktot, huwag mo nang idamay ang Quran. Kasi kami, kung ano ang tunay na kapayagan nito, doon talaga kami. Wala namang Muslim na sinabi dito eh. Ito, Tagalog version no, may Arabic lang. Ang sabi nga dito, ipagbadya o Muhammad o angkan ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano. Hindi naman mga Muslim sinabi dyan eh. Yan ang sinabi dyan, mga Kristiyano, maniwala kayo sa Torah, sa ipinahayag kay Propeta Moises. At sa Al-Injil, yung mga ibang Hudyo, kayo ang sinasabi na maniwala kayo. Hindi yung kami mga Muslim. No? Kasi nga kami, sa suhop na ipinahayag kay Abraham, sa sabur na ipinahayag kay David, sa Torah na ipinahayag kay Moises, sa Al-Injil na ipinahayag kay Jesus,
Sa Quran, lahat ng ito, pinapaniwalaan namin ito sapagkat ang lahat ng ipinahayag na revelasyon na yan ay kinukumpirma ng Quran. Ngayon, ang tanong, alin ba dyan ang kinukumpirma ng Biblia? Sino ang pinagkalooban ng Biblia ngayon? Para kumpirmahin lahat yan. Kita mo nga, yung mga katuroan ng ano ninyo, wala na eh. Wala na sa tunay na katuroan ng mga propeta. Iba yung katuroan ni Jesus sa katuroan ninyo, Brother John Ray. Napakalayo. Yan ang totoo. Sa pagsamba, napakalayo sa lifestyle. Sa mga paraan, napakalayo. Unang-unang napakalayo ha. Isipin nyo, pumapasok kayo sa simbahan ninyo nakasapatos. Pumapasok kayo sa bahay nyo, nagtatanggal kayo ng tsinelas. Nagtatanggal ng sapatos. Alin ang mas matimbang, bahay niyo ngayon o simbahan? Tapos tatanungin mo ko kanina, sana mas mataas na pagkilala pag ganyan sa pagkatao. Depende yun, Brother John Ray. Kaya maraming salamat po, Mr. Moderator, sa gabing ito. Thank you, bro. Ito ako, mga kaibigan, no? Nagulat lamang po, no, ang ating pagkakatunggali. Maraming salamat po at magandang gabi. Alright, yan. Yan po ang magandang conclusion ni Brother Bro James ng Muslim. Bro John Ray, conclusion, meron kang 5 minutes bro. Pag nag-start ka na, in time mo mag-start na. Okay, maraming salamat, Mr. Moder. Ako nagtaka ako sa aking kaharap kasi yung mga tanong ko galing sa kanya lahat. Kino-confirm ko lang. Sa kanya lahat yun. Siya yung umabot sa Mariology, Trinity, Christology. Siya lahat ang nagbanggit nun. Actually, kung babalikan nyo yung unang tanungan namin, ako ang palagi nagpapabalik sa moderator. Moderator, ipabalik siya sa tema dahil ang tema namin, sino ang may mas mataas na pagkilala kay Kristo? Kristiyano ba o Muslim? Siya yung pilit na lumilihis. Kaya nga sinundan ko siya. Tapos sabihin niya ngayon, ba't daw ako lumihis? Ikaw yung lihis ng lihis, oy. Sinundan na lang kita kasi hindi ka mapigilan sa paglihis. Sabi niya, palpak daw. Ako kasi gumamit ako ng John 1:1, hindi ko daw alam yung Greek. Ngayon tinanong ko siya, sino yung tonteon? Ano yung sagot niya? Hindi yan tao. Hindi naman talaga tao yan. Tapos sabi pa niya, pinakamababang Diyos daw. Tapos sabi naman niya, pinakamakapangyarihan. Alin ba talaga sa dalawa? Pinakamababa o pinakamakapangyarihan? Actually, hindi mo natumbok ang sagot kung sino. Yung tonte yun, refer sa father yon. Yung theos, refer sa anak. Ikaw pa lang hindi nag-aaral eh. Kaya nga sabi ko, hindi na dapat ating pag-usapan yan. Kasi, hindi yan sumisintro sa topiko. Ang topic kung sino ang may mas mataas na paggalang kay Kristo. Ikaw lang yung umaabot sa ginang. Umaabot sa, mayroon ba daw tao na nanganak ng Diyos? Hindi mo ba alam? Sa Sura 1, Sura 4:1-71, si Jesus, kinilala niyo na kalam Allah, salita ni Allah. Pero sabi niyo, ipinanganak ni Maria. So kung gaganunin ko din yung argument mo, saan ka nakakita ng taong nanganak ng salita ng Diyos? Ano ba, di ka naman nag-iisip eh. Nag-arguments ka lang na hindi mo iniisip yung ina-argumento mo. Now, balik tayo sa tema, no? Kasi napakasimple yung tema. Sino ba sa dalawang malaking relihiyon ang may mataas na pagkilala at paggalang kay Jesus? Nilatag ko kaganina mga kapatid ang aking mga arguments na mas mataas talaga ang pagkilala at paggalang namin kay Jesus kasi sukdulan, umabot pa nga hanggang pagka-Diyos eh. Di ba? Balikan natin. Sa kanila, si Jesus, Mesiyas, pero anak lang ni Maria. Sa atin, si Jesus, Mesiyas, anak ni Maria, anak din ng Diyos. Eternal sonship. Ibig sabihin, kasama na siya ng Ama eternally. Pangalawa, sa kanila, si Kristo, sugo lang ni Allah. Sa atin, si Kristo, sugo din, pero hindi lang. Siya ay sugo na Diyos. Malakyas 3:1 hanggang 3. Isaiah 43 at saka Mateo 11, Marcos 1:1 hanggang 3. Sa kanila, si Kristo, kalam Allah, salita ng Diyos. Pero pagdating naman sa 3:59, si Kristo, created.
Sa atin, si Kristo kalam-ala din, the words of God. Pero sa atin, hindi siya created, creator. Tinanong ko siya kaganina, sa tingin mo, sino ang may mas mataas na pagkakilala at paggalang kay Panginoong Kristo? Kristiyano, Muslim? Muslim daw. Tinanong ko siya. So, ibig mong sabihin, ang Muslim pala, mas mataas ang antas ng tao kaysa Diyos? Sabi niya, oo, mas mataas ang antas ng tao sa Diyos. Hindi ang turo ng Muslim, oy. Dahil ang turo ng Muslim, si Allah talaga ang pinakamataas. Ang Diyos ang pinakamataas. Gumagawa ka ng sarili mong aral na hindi aral ng Muslim para lang hindi ka maipit. Malinaw mga kapatid. Malinaw. Based po sa presentation natin, hindi niya natibag eh. Kaya nga, umabot siya saan? Pagka-Diyos. Umabot siya saan? Trinity. Umabot siya saan? Mariology. Umabot siya saan? Christology. Kaya nga sa second question, yung ikalawang tanungan, ang tanong ko sa kanya, about sa kanya mga ipinahayag, kung kaya ba niyang tindigan. Wala, hindi pa rin eh. Buhol-buhol pa rin. Di ba? Even nga, pagtanggap sa Ibanghilyo, hindi niya alam eh. Tinanong ko siya, tinatanggap mo ba ang Ibanghilyo? Hindi daw. O binasa ko sa kanilang Quran, tanggapin ang Ibanghilyo. Tanggap mo ba ito? Oo, tanggap ko. Kita mo, hindi mo pala alam yung Quran nyo, na pinapatanggap pala ang Tura at Ibanghilyo, tapos sabihin mo, bulbul ang pulpul ang Ibanghilyo namin. Eh, sabi mo nga, tatanggapin eh. Ay, Maraming salamat, Yan. Mr. Moderator. okay, yan. At ayan po ang conclusion ng ating first speaker. So, Bro John Ray, bigyan kita ng 1 minute. Pasasalamat na lang, bro, programa at next debate pa. 1 minute, bro. Alright, 1 minute na pasasalamat, of course. Papuri at pasasalamat sa Diyos sa kanyang kadakilaan, mga kapatid. At syempre, papasalamatan ko rin ang ating pong katunggali na nagbigay po ng nasabing topiko. No, si Brother James, isa pong Kristiyanong Muslim kasi yung kanyang pangalan Santiago James Cristiano yun eh. No, Katolikong pangalan yun eh, no. So salamat bro James at syempre sa lahat ng mga kapuntos at kaabag and of course our very own, no, ating pong nakapuging moderator na handa pong nandyan every time na kinakailangan. So sana marami kayong natutunan sa nasabing debate mga kapatid at sumaatinawa ang kaluwalhatian ng Diyos at nawa natuto tayong lahat kayong gabi na ito. Maraming salamat and back to you, Mr. Moderator. Ayan, maraming salamat po. At Bro James, salamat sa programa at baka meron kang mga programa dyan o mga debate na mga susunod. Bro James, 1 minute. Okay, so bismillah. So unang-una po akong nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat sa gabing ito po ay nakapagpahayag naman po tayo ng katotohanan, no po. Sa gabi pong ito, ako po rin po ay nagpapasalamat po sa inyo po, no, Mr. Moderator, sa pagiging tulay po, no, upang maitawid po ang diskusyon po na ito. At gayon din sa iyo, Brother John Ray, no. Okay, so sa akin po, no, wala po akong mga programa maliban na lamang po pag ako po ay nahamon o iniimbitahan sa isang diskusyon. So ako naman po ay hindi naman po umatras po sa kahit ano pong diskusyon o ano pong paksa, no, sa pamamagitan ng pakipag-debate, no. So yun lamang po, no. So sinashoutout ko lamang po ang aking pong mga kagrupo, no, ang Magungaya Group, no, ang aking pong mga kasamaan po, aking pong mga tropa, no, sa Cotabato City po. So maraming salamat po at naway gabayan po tayong lahat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat po. Ayan, at dyan na po nagtatapos ang ating debating ito. Papasalamat din ito po si Fred TV Channel. Lagi pong handang mag-moderator kung saan pong meron kayong debate. At wala pong nakinabang dito, walang nanalo na talo, kundi ang nanalo dito ay mga nakikinig, kayo na po ang bahala. At dyan po nagtatapos ang ating debate at salamat sa both the moderator, pareho po kayong magalang at maayos na debaters, professional.